Please excuse me kasi medyo fresh pa siya. So, sensitive topic pa siya para sa akin. Kahit na anong pilit mo, kasi pinaglaban ko talaga yung relationship namin. Alam mo yun. Para ma-sustain yung aming relationship. Pero wala. Napagod na din. Napagod na. Hello, what is up, YouTube? It's your girl, Stormy Alana, back at it again with another video. So, in today's video, I know that it's been a while kasi, alam mo yun, busy sa life and umiba ang aking mga priorities, but the Lord has touched my heart to share the situation that I am in right now para ma-inspire yung mga girlies that is on the same situation kasi alam ko, hindi lang ako ang nasa sitwasyon na ganito. So, backstory lang, kakabreak lang namin ng aking long-term boyfriend with one daughter. So, imagine the confusion, the agony, the hurt na na-feel ko nung he made that decision. But, the Lord has been faithful. My heart is light. I had no hatred. I feel at peace. I had a purpose kasi may baby na ako. I know where I'm going. I know my priorities. That is why thankful pa rin ako sa kanya kasi binigyan niya ako ng baby. So, if you're on the same situation as me, let me guide you through the things that I did to make myself better and of course, for me to know God. Nung first ko na heartbreak is doon ko talaga na-encounter si God. 3 years din kami nung guy na yon before nung aking baby daddy. 3 years kami noon. And the grieving process was really hard for me to the point that alam mo yun, parang depressed na talaga ako. I cannot eat. I cannot think clearly. Nasa point ako ng life ko na yon na if hindi siya ang makakatuluyan ko, ayoko nang mabuhay. Ganon siya na level na pagka-heartbreak. Pero, one time, after a year of crying and, desperation na I don't want to feel this pain anymore. Kasi before, hindi pa ako believer. Wala pa akong encounter kay Lord. So, ayun, nag-pray ako for the first time in forever. Lord, if you are real, please tanggalin mo na itong sakit. Kasi kahit anong gawin ko, di talaga siya matanggal. Kahit anong iyak ko, kahit anong siko ng mga purpose, kahit anong ask ko sa sarili ko, bakit nangyari sa akin yon, wala. Hindi ko mahanap ang sagot. So, out of desperation, nag-pray ako for the first time in forever. Lord, kung totoo ka man, tanggalin mo na ito. So, lo and behold, right after that prayer, naka-sleep ako ng mahimbing. For the first time sa isang taon, nung nag-grieve ako sa relationship na yon. And pagkagising ko, wala. Light na talaga. The peace that surpasses all understanding. Yon talaga yung turning point ko. Yon ang encounter ko kay Lord na nasabi ko talaga na totoo talaga. Totoong may Diyos. And after nun, naging believer na ako. Always na akong watch sa CCF. By the way, ililink ko yung kanilang YouTube channel para maka-ano din kayo ng kanilang mga misa. So, ayun. So, after nun, nakilala ko naman yung aking baby daddy. And, ayun, pinag-pray ko rin yun siya. Sabi ko, Lord, gusto ko ganito na lalaki. Gusto ko mabait. Gusto ko yung mga, alam mo yun, may mga list ako ng mga qualifications. May mga list ako ng mga standard na sinabi ko kay Lord. And siya naman yon, binigay naman ni Lord, siya naman talaga yon. Pero, nagkamali lang din siguro yung relationship namin kasi first, dapat si Lord talaga yung center ng relationship para kapag pinagkaisa kayo ni Lord, walang mga circumstances or walang kahit sino ang makakapagpahiwalay sa inyo. And ayun, dun lang siguro kami nagkamali na hindi kami nagpakasal or hindi pa kami kasal at nag-live-in kami. So,
Kaya yon, hindi din ako masyadong na-confused kung bakit hindi nag-work yung relationship namin kahit na may baby kami. Kasi mali talaga. Kahit na anong pilit mo, kasi pinaglaban ko talaga yung relationship namin. Alam mo yun. So, ayun. Please excuse me kasi medyo fresh pa siya. So, sensitive topic pa siya para sa akin. Pero, tinatch ako ni Lord para i-share to sa inyo. Para maging inspiration na din. And to lead you towards Him sa blessing na ito. So, ayun. Pinaglaban ko talaga. Nagkuha kami ng bahay na kami lang talaga. Nag-work ako ng long hours para ma-sustain yung aming relationship. Pero wala. Napagod na din. Napagod na kasi, alam mo yun, pag hindi align kasi yung purpose mo kay Lord, kahit na anong effort mo, hindi siya fulfilling, hindi ka magiging masaya kung hindi yun will ni Lord. So ngayon, ang pray ko, kung merong mang darating, wala na akong listahan ng mga gusto ko. Sabi ko, Lord, kung bigyan mo man ako, ikaw nang bahala. Kung wala, okay lang. Kasi, masaya na ako. Masaya na may anak ako. Masaya na ako sa kung anong meron ako ngayon. Yan lang. Hindi ako nasasaktan para sa akin. Nasasaktan ako para sa anak ko. Kasi, siya talaga yung maaapektuhan sa mga situation na ganito. Ako tanggap ko na kung anong will ni Lord, dun ako. But I know everything happens for a reason, so this is my testimony. First, ang gawin mo to find your purpose is to know God. Have an encounter, mag-pray ka, kahit na anong effort mo sa sarili mo, in your own understanding, hindi mo makikita yung purpose mo if hindi ka kay Lord. So first, pray. Always ka mag-watch ng mga worship services. And ayun talagang naka-help sa akin. Always, day and night ako nag-watch ng mga services para strengthen yung faith ko and ma-understand ko kung ano yung purpose and will ni Lord sa aking situation na ganito. So, ayun, have a personal relationship with God. Second is improve yourself. So, ang ginawa ko is nag-gym ako hindi para to look good, aside from that, kundi para maging healthy ako kasi mas gusto ko na mas makasama pa yung baby ko in the long run. Alam mo yun, walang mga sakit-sakit, walang mga problema. And then, next is to achieve your goals, your personal goals. So, ayun, lahat ng oras ko ngayon is nakatuon sa fitness, work, at saka school. So, nag-enroll ako ulit. Kasi, after na naging pregnant ako, wala na akong ibang focus nung mga time na yon. Hindi makaprovide at saka buo lang yung aking family. Yun lang ang aking purpose. But God paved the way para maging align yung purpose ko sa purpose niya. So, ang purpose ko ngayon is for my daughter to be proud of me. So, I'm achieving my goals and focusing on the things that matters to me the most. So, ayun yung nag-iipon ako para sa future niya. And personal improvement, school, read, write, and gym. Ayun. Yun lang ginawa ko para to clear my mind sa lahat ng negativity na nangyayari sa akin. Because for me, hindi naman siya negative experience because I know everything happens for a reason. And it's a matter of perspective naman sa tao kung paano ka magre-react sa situation na ito. So, in my case, hindi ako naging victim mentality. Hindi ko siya sinisi sa mga things na nangyari. Hindi ko sinisi yung kahit na sino man. So, first, take accountability. It's your choice. Choice mo kung bakit ka nasa situation na ganyan. And after maging accountable ka na, next is find the solution. Huwag ka nang maging victim mindset. Huwag ka nang maging
Alam mo yun? Kasi ikaw, kung ganito lang, kasi wala ka nang mangyayari, tapos na yung mga nangyari. So, ang choice mo lang is to grow from the pain. Do not feel the pain kasi masa-stuck ka sa pain na yan. Grow from the pain and gawin mong motivation yung pain na yon para maging better ka. Maging better ka for you, and if you have a child, maging better ka para sa anak mo. So, long story short, dapat may personal encounter ka kay God para meron kang guide on how to do this life para hindi ka ma-fall into the things or situations na magiging regret and magkakapagpagulo sa life mo. So, have a personal encounter with God. Please pray with me. Lord, I know that I am a sinful person. I accept you, Lord Jesus Christ, as my Lord and Savior. From now on, please guide me through my walk with you as I journey through this world. And please always guide and protect me through my decisions in life. Let your will be done. Let your will align with my purpose. In Jesus' name, I pray. Amen. So, if meron kayong the same experiences as me, just PM me and I will respond to you sa abot na aking makakaya. Yes, that is all for this video. Bye!